Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time video ko ng please click mo na yung Jelvis TV. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po, today's reflection. Gaano ba kalalim mong yung pananampalataya? May tiwala ka ba sa ating Panginoong Yesus? Dahil ngayong araw na to, ngayong araw ng linggo na to, ayon sa gospel nitong si San Marcos sa ating simbahang katoliko. So basahin muna natin guys. Sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Sa araw na iyon, nang gumabi na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat. Kaya nga, nang napauwi na nila ang napakaraming tao, sumakay sila sa bangka na kinalulunan ni Jesus. Ngunit may kasabay silang ibang maliit na bangka at dumating ang malakas na bagyo. Sinalpok ng mga alon ang bangka na ano pa't mapuno ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan at natutulog na may unat. Ginising nila siya at sinabi, Guro, baliwala ba sa iyo na tayo ay mapapahamak? Pagbangon ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, Pumanatag ka, at sinabi niya sa alon, Umayapa ka. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, bakit kayo lubhang natakot? Paano nagkagayon na wala kayong pananampalataya? So yun guys, malinaw, di ba? So, yung eksena dito, bago sila tumawid ng ilog, alam naman natin na araw-araw, di ba, nagpapagaling si Jesus. Maraming taong lumalapit sa kanya. Nagpapalayas ng demonyo. Di ba? Gumagamot ng mga malulubang sakit. Yung pilay nakakalakad, di ba? Yung patay na binubukin. So, sa dami niya ginagawa araw-araw, kasama ng mga alagad. Kaya niyaya niya mga alagad. At sabi niya, tumawid tayo sa kabilang ilog. Pero, sa kalagitnaan niya ng pagtawid nila, sumalpok ang malakas na bagyo. Imagine nyo, di ba? Nasa dagat kayo, biglang darating yung bagyo. Kasi nung panahon na yun, guys, wala pa namang pag-asa o forecast, di ba? Hindi pa nila namomonitor kung may bagyo o wala. Pero sa kabila ng, o sa gitna ng pagsalpok ng hangin, ng ulan, bagyo di ba? Alam naman natin, pag bagyo, lalo dito sa Pilipinas, lagi natin nararanasan. Halos mapuno na yung bangka ng tubig, di ba? So, natataranta na sila. Sabi, kung makita mo sa eksena, dumulubog ka na, natural lahat, natataranta. Pero sa ulihan, nakita nila ang Panginoong Yesus. Sabi nila, Guro, hayaan mo lang baka na lulubog tayo para na naman Kaya, nung gumising na at bumangon ang ating Panginoong Yesus, ay pinatigil niya hangin, tubig, diba? Bagyo, at saka pumayapa yung karagatan. Kaya sabi niya, bakit kayo natakot? Nasaan ang pananampalataya niyo? So, ibig sabihin, bakit sila natatakot? Nandyan ng ating Panginoon Jesus. Kasama pa nila guys, physically, di ba? Totoong tao, kasama nila, pero natakot sila. Bagamat nung panahon na yon, hindi pa nila alam na yung pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga sila, di ba, nag-uusap-usap, sino ba to? Sabi ko, di ba? Pag tinuloy mo yung Bible verse, sino ba to? Bakit napapasunod niya? Ultimo yung bagyo, di ba? Yung hangin, yung malakas na ulan, at biglang tumigil. Kaya, nag-uusap-usap sila, nagmamaritation sila guys. Kung sino nga ba yung kanilang kasama, ating Panginoon. So, ganun din guys.
sa ating mga buhay. Pag sinabi ng ating Panginoong Jesus, di ba? Maraming Bible verse tayo naririnig, nagbabasa, kung nagbabasa ka ng Bible, o sa Facebook, lumalabas din yan, kahit na ano nga social media. Pag sinabi ng Panginoong Jesus, ay kanyang ginagawa. Di ba? Pag sinabi niya yung sa demonyo, lumayas ka, lumalayas ng demonyo. Di ba? Maraming eksena yan. Yung mga pilay pinapalakad. Di ba? Kahit nung namatay si Lazaro, di ba? 2 araw na yata ang nakalibing. Kasi nung panahon na yun, guys, di ba? Yung mga patay, nililibing na, wala namang balsam yun. Pero mangangamoy niya. Siyempre, kahit walang balsamo, ay dahil walang balsamo, mangangamoy ka agad yan. Sabihin ko sa'yo, patay na, pero nabubuhay pa niya. Diba? Binubuhay niya. At marami pang mga kababalagan, mga himalang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kung i-translate natin sa modern time natin ngayon, sa buhay natin, guys, diba? Kung dumadaan ka man ngayon sa matinding pagsubok, diba? Na tila ba'y nawawalan ka na ng pag-asa, na tila ba'y natatakot ka na tila ba'y nawawalan ka na ng trust sa ating Panginoong Jesus. Huwag kang magamba. Dahil siya mismo, di ba? Naging tao siya. Alam niya yung pakiramdam natin lahat. Di ba? Nasa langit na nga siya, bumaba pa rin, di ba? Hanggang sa namatay pa rin siya dahil nga may malasakit sa atin at mahal na mahal tayo. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung sa panahon ngayon ay talagang pinanghihinahan ka na ng loob, na tila ba, wala ka nang nakikita pag-asa, wala nang tutulong sa iyo. Pero nagkakamali ka. Diba? Lahat tayo dumadaan sa pagsubok. At naiintindihan ng ating Panginoon Jesus. Minsan ay tayo ay napapagod din. Diba? Kahit siya, diba, yung eksena na yun, napagod siya, kaya napakasarap ng tulog. Pero habang natutulog siya, hindi niya alam, mayroon ng problemang dumarating sa kanilang bangka. Diba? Pero alam niya, guys. Alam niya, kahit natutulog siya, alam niya gagawin niya, relax lang din siya. Kaya nung bumangon siya, pinatigil niya. Hindi siya nataranta dahil alam niya magpapakalma niya lang. Kaya ganun din po tayo. Tuwala tayo sa Panginoon, bagamat wala na sa physical na bilang isang tao dahil nandun na nga sa langit, kasama natin sa langit. Kaya ituloy mo lang. Diba? Ituloy mo lang, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil nakita natin, di ba, sa binasa natin, talagang kahit ang mismong mga alagad ay natakot, pinanghinaan ng loob. Tayo pa kaya ay hindi natin saksa. Pero isa lang ang kanyang ginagarantiya na kahit wala na sa dito sa piling natin physical, ano mang klaseng problema yan, ay tsak, nalulutas na. Basta manampalataya lang, tuloy lang ang buhay. Kumapit ka lang sa kanya, huwag kang kakapit ng oras kung kami kanina. At tsak yun ay masusolusyonan. Magugulat ka na lang. Sa baka bukas, makalawa, mag-iba na sitwasyon mo. Kung naghihigaos ka ngayon, baka giginhawa. Pero siyempre kailangan gawin mo rin ng part mo para i-bless ka ng ating Jesus. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, problema rin sa finance. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, magtiwala, kagaya ng nangyari sa kanyang mga alagad, bagamat natakot, pinanginak ng loob, pero ginaganon siya ng ating Panginoon Jesus, akong bahala sa iyo, iingatan kita. Kaya tayo pimanalangin, Lord, i-bless niyo pong kapatid namin nanonood sa akin ba. May matinding karamdaman to. Stage 4 cancer. Tinaningan na sa pinanghihinaan man sa nalad ngayon. Nawawalan man siya ng pag-asa. Natatakot man siya. Ipuhin niyo po, Lord, yung mapagpagaling na ako. Ayusin niyo po ang kanyang karamdaman. Tanggalin niyo po yung kanyang masakit na nararamdaman siya. Balik niyo po ang kanyang kalakasan para sa kanyang pamilya. Ganoon din po sa pamilyang masira na o masisira pa lang. Pagpikis-pikis sa inyong pamilya, nagdilumay ng mga sugat na
kasakitan sa bawat mundo. At sa financial Lord na kailangan namin lahat, lalo na Lord, yung kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng isang kilo ng bigas, mga ulam, baon sa mga baga at gamit. Lahat ng pangailangan na aming pamilya. So, lahat ng ito hiniling namin Lord. Sa mahal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan naman, just put something. Thank you very much.